Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. Of detention on the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Castro. Type of stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Castro. Hello. Maraming salamat po sa walang sawang support again. Thank you po. At again, nandito po ulit tayo dito sa ating live episode for today. And today po, unfortunately, there were situations na naman na nagkaroon ng issue kanina before we went on live. And unfortunately, there were some issues sa schedule ko at saka kanina we need to reschedule this. Buti na lang yung ating panauhin today na makakasama natin, he's been in our channel for quite some time na at nakita nyo naman po kung gaano ka-in-depth yung kanyang analysis pagdating sa mga political issue. Ngayon po, I just want to let you know guys, maraming salamat again sa walang sawang support ninyo. And also, mamaya po makikita nyo, papakita ko sa inyo mamaya yung QR code kung saan po makikita ninyo at mapipicturean nyo po yung QR code dito sa ating live podcast. Diyan po makikita nyo lahat ng mga social media platforms natin. You can share, like, subscribe sa lahat po ng social media platform natin. And right now po, starting this live podcast, this is also stream sa ating Facebook fan page. Ayan, nag-grant na tayo na access for us to stream it live to our Facebook fan page. So sana po makapunta kayo doon, ma-share nyo rin po iyon sa Facebook, sa mga nagfi-Facebook dyan. Today po, we're gonna talk about itong issue sa West Philippine Sea. At nakita nyo sa title that the West Philippine Sea and the Kalayaan Group of Islands is ours. Tapos nakita nyo yung, actually gusto ko pakita sa inyo before we start. Oh, nasan ba yun? Or later na lang siguro. Kasi yung magiging thumbnail nito is picture of Pinoy, Commodore Jake Tariela at saka Antonio Carpio na galit sila and they're talking about like, oh, this is ours, the West Philippine Sea at saka yung Kalayaan Group of Islands, diba? So ngayon pag-usapan natin yung mga updates, ano yung mga nasabi nila Commodore Jake Tariela, Senator Tolentino at saka Antonio Carpio about this. Pero before we go over, guys, again, paunahan ko na po kayo. If you have any further questions, if you have any specific questions po sa ating panauhin, you can put it on our comment section. Pwede natin itanong yan kay Spokesjet na bibisita sa atin later. And then also, kung kayo po ay nagre-replay ng ating live podcast, huwag niyo pong kalimutan, maglagay po kayo ng mga comments doon. And tatry po natin, especially ako, pag wala po akong work and I can talk to our guest speaker natin later, I'll ask him about his opinion and then ipopost po natin yan sa ating community. Ayun. So, without further ado, please welcome one of, sabihin ko ng tinitingala ko pagdating sa pagiging passionate sa political issues ng ating bansa. Yan. At siya na po magpapakilala ulit sa mga hindi pa nakakilala. Please welcome Spokesjet. Hello, thank you Billy. Ayan, good afternoon sa inyong lahat. This is Spokesjet at ako'y isang teacher by profession and journalist by profession as well, but self-taught, natuto through experience
Kaya still learning. At saka PhD student ako sa PNU. Yes, and ako'y isa ring political vlogger, 3 years pa lang. But of course, marami na ako natututunan. At kanina nga lang tinuruan ako ni Billy ng mga magandang angulo. Sabi ko, oo nga Sabi ko, kaya pala mukhang malapad to. Kaya minsan nakatigala. Kaya syempre, ako as a teacher, I believe that every day is a new learning day. Whether you learn from the older ones or the younger ones, it doesn't matter as long as you learn something new. Kaya eto, ako'y masaya na makasama muli kayo sa ating podcast. At syempre, pinaunlakan ko ang imbitasyon ni Billy. Syempre, mahal na mahal ko yan. Syempre, basta kaibigan ko yan. Oo. At I strive to find time. Yeah, and Spokesjet, thank you. Siguro masasabi ko na ikaw yung isa sa mga resident Philcaster. Kasi nakailang Thank beses you. ka nang pumapasyal at Oo. pinauunlakan mo ang ating mga audience to speak up your Of course mind, naman. especially dito sa mga issue na to. So guys, don't forget hashtag Gobierno Hello sa inyo. Gobierno Filter. And also makikita nyo sa ating live podcast today, nilaunch ko na po yan ng isang araw, yung QR code natin. So if you guys are watching on iPad, laptop, or TV, gamitin nyo lang po yung phone ninyo, scan the QR code, at makikita nyo po dyan yung ating account na kung saan po lahat po ng ating social media platform ay nasa isang website na lang po. And you can share, like, and subscribe to every platform that Philcast is on. So, okay. So, going further do sa pag-uusapan natin, it's about, yung recent update sa West Philippine Sea at saka dito sa Kalayaan Group of Islands. Uminit yung pinag-uusapan dito, and a lot of people, even mga Marites at saka Marisol, talagang pinagpiestahan tong issue na to. And I think gusto kong pag-usapan, let's start first kay Senior Associate Justice Antonio Carpio. Kumasa na si Justice Carpio. Siguro, let's start it by this. Ano ang reaction mo nung kumasa si Antonio Carpio kay Marcoleta? Kay Honorable pala, sorry, Honorable Marcoleta. Oh, yeah. Retired Chief Justice siya na si Hindi, ayun. retired Senior Associate Justice. Senior. Oh, my bad. Nako. Baka mamaya multuhin ako. Baka mamaya kagkagin ako doon. Kasi sabi ko, retired, hindi mo pala retired na yun. Masasabi ko dito, si Carpio, even though he's of a different political stance, he's the type of person who doesn't renege on his promise to promote Philippine interests. At tama lang ginawa niya na talagang i-challenge niya sa isang debate itong si Marcoleta because he has to make a stand. And since we have seen in the years that have gone by, siya ay isang tagapagtanggol ng ating teritoryo. Kaya nararapat lamang na magkaroon ng katapat itong si Marcoleta na walang alam kundi puro daldal. Kasi ikaw, Rodante Marcoleta, hindi ka kasi nagre-research. Kaya tingnan mo, daming gusto makipagdebate na sa'yo. Hindi ka nagre-research. Siguro ang binabasa mo iba. Dapat pag senador ka, you have to be familiar with the laws and you have to ask around, and you should not say things that will compromise the sovereignty of our country. Kaya tama lang. This time I stand by Senior Associate Justice Antonio Carpio because he's got the balls. Samantalang itong si Marcoleta, he doesn't have the balls. Yes, he doesn't have the balls to protect our Philippine interests. And he thinks that he's misquoted. It's loud and clear that he wants to sell off Kalayaan Islands Group to China simply because mayroon siya mahihita doon. Yeah, and I think a lot of people na napapansin ko ngayon sa social media, there are other groups that are saying na dapat hindi na pinatulan to ni Justice Carpio kasi we're
parang lumalagay na parang nagtatalo tayo sa bagay na napanalunan na natin at naisabatas na. Parang magiging malala pa siya at magiging parang kasi ito yung sabi ni Attorney J. Batombakal na isa din Okay. sa gustong idebate ni Marcoleta na parang sinasabi na kapag sinimulan daw mag-debate, lumalagay na parang tayo mismo, bansang Pilipinas, hindi natin alam kung ano teritoryo natin, even if may batas na tayo na panalunan natin to sa arbitral awards. Do you think tama yung ginawa ni Justice Carpio or okay siya? Kung sabihin natin sabihin natin in a international discourse, not only inside the Philippines but going further outside Philippines, do you think this is a good way to talk about this issue publicly? Sa akin, yes, because the Philippines has to assert its its rights over the Calayan Islands group, and the world has to know about it. And so that those who have previously, those who stand by China will eventually change their minds, because what they don't know is that China is fast becoming a manipulator, and it is not being a nation that respects yung mga sovereignty ng mga bansa na gusto nilang sakupin. At saka alam nyo ba, lagi kong sinasabi to sa aking mga halimbawa sa collaboration, pati na rin sa mga related sa West Philippine Sea, yung panggagago ng China dito pa lang sa India, sa Pakistan, lalo na sa India, gusto ba namang angkinin ang Arunachal Pradesh? Oo, because it's close to China. Gusto ba naman angkinin ng Ladakh? Ladakh state, at saka pati na rin yung Jammu and Kashmir gusto na rin angkinin. Pagkatapos gusto pa na walang kabusugan ng China, at ang ginawa ng China sa formerly independent Kingdom of Tibet, balikan natin ang kasaysayan, yung pagpapaalala natin sa international community that kailangang mailagay sa proper place itong China na ito, because if China doesn't cease grabbing territories from its fellow Asian countries, then ano mangyayari sa atin kung hindi natin pipigilan ng China? Wala. Oo, ang mangyayari, we would kowtow to China. It should not be that way. Bakit? Binabalik-balikan ko lamang ang history because the problem is that it seems we don't learn from history. China seems to not have learned from history. Kaya marami itong naging katunggali. Kaya kinarma ito ng sakupin nito ng Japan dahil sa pandudupang nito, way back, sa pandudupang nito sa mga teritoryo na dati formerly independent, yung sa ang dami ng agrabyado ang China. So, it has to be taught a lesson. It has to be dealt with internationally through this debate so that people would know the real score between Philippines and China. And I'm not saying that the relations between China and the Philippines have to be jeopardized. Rather, kailangan lang talaga to harshly remind China that just because it's a new superpower, it doesn't mean that it can subjugate any territory as they wish. Yun lang. Yeah, and ano naman yung masasabi mo na isa din sa inopen up ni Attorney J. Batumbakal, that the more that we talk about this issue, the more we show our weakening of our resolve about our territory
territorial claims at saka yung mga napanalunan natin dito sa West Philippine Sea from UNCLOS, kasi parang paliwanag niya dito, pwede kasing gamitin ito ng China against us pag nag-file tayo ng petition through UNCLOS na tingnan mo, Pilipinas, kapwa Pilipino nagtatalo, nagde-debate sa isang bagay na napanalunan nila. So, they don't even know what they're talking about. So, sabi niya, parang it weakens our resolve if we debate on the matter that we all already know. Okay. What's your reaction about that? Look, I just have to be realistic. I just have to be pragmatic too. May punto din naman itong si Professor J. Batong Bakal. Yeah, na atin na talagang Kalayaan Islands Group. So sa nakikita ko dito ngayon, dapat talaga imbes na yung debate na yan yung debate na yan idaos, gayong alam natin na atin ng Kalayaan Islands Group, dapat na talaga sumangguni na tayo sa UN para ma-embargo yung China, para magkaroon ng embargo dyan sa China. Dahil ang China, ito ang main reason, just like any other invader. Bakit? Colonizer. Bakit tumasakop yan sa mga teritoryo na mula sa pagmamayari ng ibang bansa? It's simple. For economic and political gains. 'Di ba kapag mas marami kang mga teritoryo, tingnan yung mga taga-UK, mga sa France, sa Netherlands. Ayun, nung mga way back, ganun din ang ginawa nila. But now, ilan na lang ang teritoryo nila. Pero ang China, it's trying very desperately to become the 21st century version of a colonizer. Hindi naman dapat gawin ng China yan dahil malaki na ito. Dapat sa halip na umangkin pa to ng mga island, it's because syempre pag malapit sa dagat at lalo na pag nalamang may oil, susunggaban nila yon. Bakit hindi sila tumutok doon sa kanilang mga sariling teritoryo? Kaya wala akong pakialam kahit disyerto nila, itutukan nila doon sa Xinjiang, sa Inner Mongolia, napakaswapang talaga ng China. So dapat talagang sa halip na may punto tong si Batong Bakal, sa halip na i-debate na, dapat lang talaga na pumunta tayo sa UN at dapat ang UN talaga ay mag-penalize dito sa China so that it will be dealt with severely. Yes, sa bagay, nagkamali ako sa sinabi kong debate. Pero kung debate lang naman para sa just for the sake of refreshing one's memory, sige. But if it's to reassert our claim, then that's a different story altogether. Nakalimutan ko sabihin kanina. Hindi, okay lang yun. At least, lang naman tayo, nagkikwentuhan lang naman tayo dito. Ika nga, sabi nga ng karamihan ng mga, sabihin na natin mga, hindi natin taga-suporta. Hindi naman tayo attorney. Di ba? Totoo po yun. Di po tayo attorney. Nagbibigay lang tayo ng opinion. Di ba? Oo nga nagbibigay lang tayo ng mga opinion natin dito. Okay. So, dalawang... Pangit ako sa memory. At may dalawang bagay na pinaka-importante na gustong pagdebatihan na sinabi ni Justice Carpio kay Marcoleta. At itong dalawang bagay na to, ito yung number one, ang sabi kasi ni Honorable Marcoleta that the West Philippine Sea is a figment of our imagination. Wala naman talagang West Philippine Sea. At pangalawa, ang Kalayaan Island Group or KIG ay outside ng 200 nautical miles. So labas yan sa EEZ. First muna, let's go to the first one. Okay. What can you say about sa sinabi ni Marcoleta that the West Philippine Sea is only a figment of our imagination? West Philippine Sea.
Dishonorable Senator Rodante Marcoleta. I got a Honorable? question for you. Honorable. Honorable. I call him dishonorable because I don't find him honorable at all. Okay, Marcoleta. Anong figment of our imagination pinagsasabi natin? If we want to name a body of water as such, that's our right. Atin yun eh. Anong figment of your imagination? Siguro hanggang ngayon nagbabasa ka ng Grimm's fairy tales kaya napaka-grim ng iyong mga pinagsasasabi. No. Ang figment of our imagination. Kung tawagin ng iba, ano ba, China, South China Sea, atin West Philippine Sea, atin din yun eh. So, nambabasag ng trip tong si Marcoleta sa totoo lang. And besides, kung yan ay pinangalan ng ating gobyerno, ba't ka pa makikialam doon? Figment of our imagination. Ano gusto mong tawagin doon? Ano gusto mong itawag doon? Red Sea? May Red Sea na doon? Ano ka ba, Marcoleta? Dilulo ka ba? Dilulo ka. Actually, meron nga ako gusto sabihin sa kanya eh. Maganda pag-usapan natin. Maganda pag-usapan natin yan. Kasi remember, on the east side ng Pilipinas, kung titignan po natin ang mapa natin, meron sa Atlantic side ng Pilipinas, meron tayo tinatawag na Philippine Sea. Atlantic ba o Pacific? Oh, shoot. Pacific, tama. Pacific. No, you're good. Oo nga pala. Sorry. At sa Caribbean, okay lang yan. Okay Pero, lang yan. di ba, ano yun eh, kasi nilabas ko lang ngayon. Ano siya eh. So, ang tawag sa east side ng Pilipinas, yung karagatan, ang tawag doon, Philippine Sea. Andito ang Palau, andito ang south ng Japanese, yung small Japanese island, at saka nandito na yung Guam, at saka Hawaii. So, meron talaga, nakatala na yan, na meron talaga tayong, kung pag-uusapan natin name, sa kabilang dako, meron talagang tinatawag na Philippine Sea. At ang paliwanag kasi dyan is yung West Philippine Sea ay kinoin yan ni Pinoy. Kasi di ba nung nanalo tayo sa arbitral awards, parang tama din naman na ipostura nila that it is actually west side ng Pilipinas. Kaya West Philippine Sea. Kaya doon nagsimula talaga kay Pinoy yan. And then, nagkaroon ng batas, and I think ito yung batas na pinangunahan, ini-sponsor ni Senator Tolentino, na yung Philippine Maritime Law Act. Kumbaga nagsimula kay Pinoy na executive order, tapos naiakyat siya sa Senado, naging Philippine Maritime Law Act. And if I'm not mistaken, 24-25 siya na isa batas. Kaya imposible that West Philippine Sea is gawa-gawa lang ng kung sino-sino. Correct. Kasi kinilala na siya sa konstitusyon natin eh. Yeah. May legal basis yun. Ikaw, Marcoleta, may ako sa'yo, patutsada ako sa'yo, ha? Ano ka ba? Abogado de notaryo o abogado de, bopolito? Pareho ka lang ay. At saka alam mo, wag kang magsasalita ng ganyan, figment, imagination. Napaka-arrogante mo. And you are misleading our kababayans. You are deceiving them. You should not speak that way, because if you are truly a patriot, you would not say those things. You would refer to the West Philippine Sea as the West Philippine Sea. You would refer to the Philippine Sea as a Philippine Sea. Yung halimbawa, ikaw Marcoleta, baka mamaya mabubolja ka namin kapag yung Sulusi tatawagin mong Saba Sea. Actually maganda yan eh, kasi yan din yung panama ni Attorney Batong Bakal. Ibig sabihin ba pagka Sulusi, sa Sulu lang yun. Pag mamayari ng Sulu yun. Hindi naman totoo yun. hindi naman, it doesn't make any sense eh. Kasi ang parang pagpapaliwanag dito sa West Philippine Sea, kasi naisa batas siya, kaya may karapatan tayong gamitin siya. At ginagamit ang salitang West Philippine Sea lalo na kapag sa navigation. For purposes of navigation,
para pag lumilipad ang eroplano, alam ng eroplano when it comes to West Philippine Sea, yun ang parang airline code nila that they are approaching the Philippine territory from other Ayun. countries. Tama Yun. yun. Kasi etong si Marcoleta, wala ka kasing konsepto ng ng borders ha. Dito, Marcoleta. Subukan mo pumunta ng India. Tapos doon ka sa Arunachal Pradesh. Tapos lakarin mo papuntang China. Baka mamaya tirahin ka ng mga gwardiya doon, walang concept ng boundary. Then, pag nangyari yon, you would be learning about borders and boundaries the hard way. Gusto mo ba yun? Gusto mo sa halip yung Indian soldier ang mapuruhan, ikaw mapuruhan? Gusto mo ba yun? And also, second na gusto ni Justice Carpio na pagdebatihan about sa Kalayaan Group of Islands. Sabi niya dito, kasi ang claim ni Marcoleta, kaya daw nasabi niyang i-give up na natin yon para wala ng issue. It's because the Kalayaan Group of Islands is outside 200 nautical miles. Ang paliwanag dito ni Attorney J. Batumbakal, totoo yun. But sa history natin and also sa history plus sa mga old maps natin na patunayan that meron tayong mga batas at nasa constitution natin na kinikilala na itong Kalayaan Group of Islands as one of our sovereign sabihin na nating sovereign piece of land ng Pilipinas. Tama ba ako sa pagkakasabi ko nun? Sovereign piece of land. Kasi ang paliwanag kasi ni Attorney J Batumbakal sa Soberanya is that meron tayong sovereignty, yun ay parte ng ating bansa. Kaya hindi nag-a-apply yung 200 nautical miles sa Kalayaan Group of Islands dahil yung isla na yon ay literal na parte ng bansa. At hindi na kailangan yung pagdebatihan kasi meron na tayong mga Filipino citizen doon na doon na nakatira. Yes. Ikaw, siguro ang question ko sa iyo, no? Go, Billy. Bakit may Pilipino na nakatira sa Kalayaan Group of Islands? Meron ng mga Filipino citizen na bumoboto sa Kalayaan Group of Islands. Meron ng mga passport ang mga tao sa Kalayaan Group of Islands. Meron na rin silang NBI clearance. Merong barangay clearance din sila doon. Paano natin i-give up yun? We'll never give it up. Kalayaan Islands Group, atin yun. Bakit? Ano gusto niyo? Yung mga taga-Kalayaan Islands Group, pag naging membro ng China yon, gusto niyo mas maitim pa sila sa mga taga-Guangdong at sa mga taga-Southern China, tapos tuturing sila na super minority na i-displace nyo kapal ng mukha ng China. Ito, tama si Batumbakal. We have our rights over the KIG. And wag nating i-give up yon. At saka, napakaswapag ng China nun. Bakit? Ano ibig sabihin nito? Pag inangkin ng China, there would be annihilation. There would be, it's not just annexation, it's annihilation. Kumbaga, China would resort to violence. Kaya tinawag China, ang swapang nyo, hindi ba kayo nadala, kinarma kayo? Inangkin ng Hong Kong, inangkin ng UK ang Hong Kong, inangkin ng Portuguese ang Macau. Buti binalik sa inyo, bakit magdudupang pa kayo ng ibang lugar, ha? Don't ask. Totoo yan. And guys, before we even continue, ang sarap ng usapan natin. Thank you, Spokesjet. But don't forget, guys, for you to follow us para mas madali po, you can take a picture of our QR code na nandito sa ating podcast para ma-follow nyo po ang ating mga social media account. Moving forward, tinanong merong isang interview si Marcoleta. Yun yung sinend ko sa iyo one of the videos na sinend ko sa iyo, Spokesjet. Ang tinanong siya, yung mga detractors daw ni Honorable Senator Marcoleta, ang sabi senador daw siya, isa daw siyang traidor. Pinoprotektahan daw niya ang naratibo ng China. Ang paliwanag niya dito, hindi daw totoo yun.
Kasi ang sabi niya, ang pinapaliwanag niya, kasi hindi nakasulat sa mapa yung mga territorial, yung distansya, abay, nawala si nawala si, okay. Nawala si Spokesjet. Okay, guys, antayin na lang natin muna si Spokesjet bumalik before we continue. Pero before that, while waiting for Spokesjet, again guys, thank you sa support. Shoutout kay Sir Ali Buga TV, Yusik Goldie, Maria Perez. Uy, Kuya Vernie, hello. Nakapasyal ka. Alex MD, hello. Sige, basahin ko yung mga comments ninyo. Yusik Goldie, si Marcoleta naghamon ng debate pero wala naman topic, paksa at tanong para may direksyon ng debate. Yeah. Ayaw nga niya eh. Ayaw niya nga yung sinabi ni, yung limit na sinabi ni Justice Scorpio. Pero kung tutuusin, dapat sa debate, meron limitation lang kasi hindi naman po pwedeng lahat pag-uusapan nyo ba? Hindi na natapos ang debate, di ba? Wala na kayong pupuntahan. Ano pa ba? Si Kuya Vernie sabi dito, walang i-give up si Marco Beta and give up natin sa China. Bata pa ako, meron tao doon, and then 1968, pagkatapos manalo ni Marcos noong 1965, nauna pa sila sa akin, nandun na sila. O yun nga sabi, alam ko parang pinagtibay ng isang batas or executive order. Sorry hindi ko, nakalimutan ko na yung history nito. Pero parang malaki yung naging contribution talaga ni Pangulong Marcos Sr. dito sa Kalayaan Group of Islands. Ayan. Alex MD, hindi daw naintindihan point ni Marcoleta, tanga daw di nakakaintindi, sabi ng DDS. Bakit laban bawi si Marcoleta, parang digong style payag. Paikot-ikot si Marcoleta ng salita, pag nasukol, sasabihin, di daw naiintindihan. Ano yan? Di daw naiintindihan niya daw sinabi na i-give up. Oo, yan. Actually, yun yung sasabihin ko kanina at hihingin ko yung reaction ni Spokesjet kaso nawala si Spokes. June Knight, hello po. Ayan, si Kainaro, hello. Thank you sa pagpasal. Okay, so, ikikwento ko na, itutuloy ko na lang yung kwento habang inaantay natin si Spokesjet. So, merong kasing interview si Marcoleta about nga doon sa, well, Senator, yung pong sinasabi nyo na i-give up, marami ho nasaktan ng mga Filipino citizen na nakatira po sa Kalayaan Group of Islands. Bakit naman ho niyo sinabing i-give up? Kahit sino naman ho, di ba? Pag sinabi nyo yung masasaktan, di ba? Para hong naratibo yan ng China. Ang paliwanag ni Marcoleta is, hindi kasi daw naiintindihan ng mga detractors na yung gusto niyang ipunto. Mali daw ang pagkakaintindi natin at pinupolitika lang daw natin siya. At ang paliwanag niya pa dito is, ang pinapaliwanag niya specifically is yung termino ng high seas, yung Kalayaan Group of Islands is outside 200 nautical miles, at sinasabi niya rin na dapat daw magpasa tayo ng mapa sa United Nations para daw po ma-secure natin yung mapang pinag-aawayan natin. Kasi sa ngayon, sabi niya, wala naman daw, parang walang sinusunod na distansya dito sa Kalayaan Group of Islands. Pero, nung sinabi yon, hello po Mamita Star Talk, nung sinabi yon ni Marcoleta, biglang pumasok sa isip ko yung sinabi ni Attorney Batong Bakal. Sinabi ni Attorney Batong Bakal, number one, yung issue sa West Philippine Sea o kahit sa Kalayaan Group of Islands, first and foremost, hindi na dapat yan pinagdidebatihan. And I really believe that. It's not because alam ko yung history nun I would say I'm not an expert in books. I'm not an expert with all of the things na maaring yung mas marami sa inyo nakakaalam. Sa akin, naniniwala kasi ako doon sa sinabi niya na pag nagsimulang i-debate ang teritoryo or pagmamay-ari ng bansang Pilipinas in public space ng ating kilalang government officials sa bansa, nagiging opportunity ito sa China para gamitin ito against us. Alam niyo po yung
Hello, spokesman. Pasensya na. Grabe Okay, yun si okay. Marcoleta. Sinumpa ako. Narinig niya pala. Meron pala siyang telekinese. Ay, meron pala siyang telepathy. Ang lakas. Oo. Nadinsi tuloy ako. Kaya nga. And yun nga, spokesman. So parang kinikwento ko sa Sino kanila yung ba? parang paliwanag ni Attorney J. Batumbakal na hindi kasi ako naniniwala ko personally itong territorial dispute at saka maritime issue natin sa bansa. Ako personally, maybe people have different opinion. I personally believe that we don't need to even debate anything about that. Kasi pagmamay-ari natin yon, period. Yun ang akin Yeah. Yes, siguro meron tayong mga pride, may mga ego, mas matalino ko, mas alam ko to, I get it. Pero pagdating kasi sa international scene, pag ibang bansa na ang nakakausap natin, there is this thinking, especially ibang bansa, na parang kayo mismo hindi nyo alam kung ano teritoryo ninyo. Guys, remember, sa Amerika, asan ang Alaska? Ang Alaska hindi nakadikit sa mainland United States. Sa Saipan, Canada. Guam. Yeah. Saan ang Hawaii? Hindi sila nakadikit sa mainland. Pero ni minsan, hindi yan pinagdebatihan ng kahit sinong kongresista o senador o mismo public figure kung yan ba ay teritoryo ng Amerika o hindi. Why? Kasi they already know na pagmamay-ari nila yon, period. Ang hindi ko maintindihan dito, bakit pinipilit ni Marcoleta magpasa pa tayo ng mapa, magpasa tayo ng distansya, at patunayan pa natin sa United Nations o sa UNCLOS yung ating napanalo ng arbitral award sa West Philippine Sea at yung ating sovereignty sa Kalayaan Group of Islands. So I guess, tingin mo ba, Spokesjet, tingin mo ba? Guling ka makulit. Tingin mo ba na dapat meron magsampa ng ethics complaint kay Marcoleta? Dapat lang. Dapat lang because his statements are not only unacceptable but also dangerous. They carry so much weight. Especially for us Filipinos. Sabi mo, Marcoleta, babasa-basa ng mapa. Sa mapa, ikaw talaga. Ba't di mo kasi kasuin yung mapa mo sa mukha mo, no? Hindi, pero seriously, we don't need to read a map just to assert our territory. Simple lang. Kung ano ang malapit sa atin, atin yun. Bakit? Parang gusto mo, Marcoleta, mangyari? Yung gusto mo mangyari, yung Japan, sasakupin niya yung Polillo Island? Ganun ba ang kaisipan mo? Gusto mo, pati ang South Korea sasakupin ng Batanes? Common sense. At saka, Marcoleta, you don't have a concept of what is geographically ours and what is not ours, okay? At saka, Marcoleta, bakit mo inihahambing ang Pilipinas sa bakit mo hinahambing ang Pilipinas sa mga overseas territory ng ibang mga bansa? Parang gano'n na gusto mong i-imply Kaya dapat kang sampahan ng ethics complaint. And it is, for me, equivalent to treason because you are, and sedition because you are, it seems that you are inciting people to sedition, to believe you so that you would prove our officials wrong pagdating sa assertion ng ating territory. At saka, Marcoleta, hindi mo ba alam na ang mga sinasabi mo, yan ang magdudulot sa iyo ng matinding kapahamakan mo sa karir mo, bilang senador. At pag ikaw tatakbo ka uli, hindi ka na mananalo. Hindi ka lang matatalo, mapapahiya ka pa. Bakit? Para mo na rin sinabi na ang Pilipinas ay sabog-sabog. Para mo na rin sinabi ang Pilipinas ay pwedeng angkinin ng kahit sinong bansa. Para mo na rin sinabi, gusto mo ang Kalayaan Island Group maging province ng China. Ay nako, imposible yan. Mas malayo pa ang Kalayaan Islands Group sa China
kesa dun sa Pilipinas. Eh di, natural atin yun. At saka, ano yun eh, harap-harapang paglabag yan eh sa maritime laws, yung yung pag-ano ng China. Kaya please, do not ever claim that you are the victim here because you started it all. You provoked us. And so, whatever reactions we have, accept it. Be a man because you're not a man. You're a mouse hiding under the mantle of China. Yun lang. Yeah, and yes, and also I think lagi natin nababanggit yung China sa issue na to. Napapansin mo, every time we talk about West Philippine Sea at laging bumubuka ng bibig ang ating mga honorable senator about sa West Philippine Sea or sa issue ng South China Sea, laging na dinidikit yung China. Lagi nating naririnig yung issue ng mga propagandista na galing China, yung naratibo ng China. Do you think this is another example of unpatriotic people that Yes, live it in the is. Philippines? It is clear and simple na unpatriotic ito. Why do they keep talking about China when in fact they could talk about the Philippines more than they talk about China? Hindi ko lang alam, pero marahil may mga utang na loob sila sa China. Etong mga matatawag ko na mga political mercenaries and prostitutes, mas masahol pa sila sa mga hussy, sa mga harlot na na pumupunta sa mga port kapag dumadaong ang mga barko. Ganyan sila. Why? Because they are prostituting themselves to China in exchange for so many favors, lalong-lalo na ang monetary favors. Ganyan lang naman ang mga galawan nila. They don't realize, what they don't realize is that once China is through with them, they might be disposed of. They might be they might be disposed of, they might be set aside, or worse, they might be eliminated sa kanilang ginagawa. And what they're doing, sina Marcoleta at is dangerous. It undermines, not only undermines, that's an understatement, it wrecks the credibility of the Senate and of the government as a whole. Yeah. Totoo yan kasi ngayon naki-question tuloy yung gobyerno natin. Naki-question tuloy kung yung bang naihalal natin mga opisyal ng gobyerno ay talagang maka-Pilipino or pro-Filipino o pro-China. 'Di ba saka nakakita ng ganung klaseng ganung klaseng naratibo at ganung klase ng pag-uusap sa social media na ang tinatanong mo sa sarili mo kung ito bang mga naihahalal natin ay talaga bang representative ng mga Pilipino o sadyang nagbabalat kayo lang, 'di ba? Another claim or siguro counterclaim pala. Another counterclaim ni Attorney J. Batumbakal yung about sa Kalayaan Group of Islands na sinabi nga ni Senator Marcoleta that we just need to give it up. Sabi ni Attorney Batumbakal dito, ang Kalayaan Islands napasa atin na yan bago pa magkaroon ng EEZ ng UNCLOS before. So, hindi na kailangan yan ipagdebatihan dahil teritoryo at pagmamay-ari yan ng Pilipinas. Ano masasabi mo? Ang masasabi ko, wasto dito si Batong Bakal. Sasabihin ni Marcoleta, give up the Kalayaan Islands, that's bullshit. Sa totoo lang. It's really bullshit. Not only that, it is a blow to the Filipinos. Hindi ka na... Pilipino ka ba talaga, Marcoleta, o hindi? Give it up? Ano yon? Parang namigay ka ng kotse sa kapatid mo, ganyan ka ba katanga? Hindi mo naman pwede magagawa yan. Why? Because kapag talaga na-give up ang Kalayaan Islands Group, it means that he doesn't care about the sovereignty of the Philippines. All he cares about is his own
okay, his own benefit in dealing with China in many ways that he could think of. At saka sa totoo lang, that Marcoleta is a traitor. And not only that, he doesn't have any common sense whatsoever. It's a shame for a lawyer and politician to be saying those things as if ano yan, pamimigay mo kuting tuta. Oh, it's not like that. And besides, it is not the 16th to 19th centuries anymore. Hindi na magagawa yan because ang mga maritime law natin ay sophisticado na, mas improved na, at ang ating geopolitical borders mas na establish na. Kaya manahimik ka na lang dyan, Marcoleta. Kaya lang ayaw mo tumahimik eh. Kaya you ought to be penalized heavily for what you've said and what you've done and for how you acted. Correct. And Palabas-labas ka pa ng Viber mo. I think kasi ang problema kasi ito napapansin ko lang sa diskusyon ng mga vloggers o ng mga tao na lang in general sa social media about kay Marcoleta. I think kasi nasasanay tayo sa ad hominem sa issue na to. Nasasanay tayo, ang binabatikos natin may tumatawag, saglit lang may tumatawag. Sino tumatawag? Baka boss. Okay lang yun. Alam mo, dapat may tumatawag kay Marcoleta. Alam mo sino dapat tumatawag? Dapat ang tumatawag sa kanya, mental hospital. Yado na siya. Mental Natalhin na hospital. siya doon. Duty Tunes na yan, no? Ayun nga. So, sorry may Okay bigla lang nang yan. tumawag, pero okay lang yan. Okay So lang yun nga, I think it's more of kasi sanay tayo ng ad hominem at hindi natin pinag-uusapan yung totoong issue or sanay tayong i-shut down yung kausap natin sa public space. Kaya ang nangyayari, yung mga quote-unquote maraming alam, quote-unquote mataas ang ego or quote-unquote magaling sa pagsasalita, sabihin na natin ganun. In general na lang. Na overshadow yung dapat pag-usapan, which is imbes na tirahin natin si Marcoleta, we should focus on what he is saying. And I think one of the things na nakakalimutan ng public is ano ba talaga nagiging epekto ng sinasabi niya. Ano yun? Tinatry niyang i-weaken yung resolve ng mga Pilipino at questionin, i-gaslight tayo. Kung totoo bang meron tayong rights over doon sa napanalunan natin sa West Philippine Sea at itong Kalayaan Group of Islands. Kumbaga, nagkikreate lang siya ng ingay para lahat mapag-usapan. Pero sa totoo lang, ang hindi natin nakikita in a bigger space, and we go over with our echo chambers. Pag lumabas tayo ng ibang bansa, pag tinry natin kausapin ibang tao sa ibang bansa, they will think about like, ba't yung pinag-uusapan yan? Diba? Hindi ba kayo sure na meron kayong territory? Diba? I think doon ako mas lalo nagpo-focus. And I think that this is what the propagandist wants us to focus. Yung ingay, yung mga ad hominem. Pero hindi tayo nakakapag-focus sa mga bagay na dapat natin pag-usapan like this kind of issue. Going to our last part of our topic. Grabe, ang simple lang ng topic natin Hindi pa nga ito yung talagang pinaka information heavy na topic. Siguro going to our last part of our topic. Before anything else, guys, maraming salamat sa lahat po ng mga nagsusupport sa ating channel. And if you can, we already have launched yung ating QR code. Kung nakikita nyo po sa ating live, makikita nyo po yung QR code. Gamitin nyo lang po yung phone nyo, scan that QR code at mapafollow nyo po lahat ng ating social media account. And sa lahat po ng mga
magko-comment, siguro after nito or magre-replay, pwede po kayo maglagay ng comment and we both try our best na mag-reply po sa inyo kung may mga questions kayo. Yes po, spokesman. Okay, sisingit ko lang. Happy birthday kay Kuya Inaro. Nanonood siya ngayon. Ay, happy birthday, happy birthday. Yes, happy birthday Kuya Inaro. Happy birthday. So, I guess my question to you, spokesjet, as last part of our podcast, Sige lang. what is your take with regards to this like issue na inilalabas ni Senator Marcoleta in our public space, in the Philippine public space about this issue? Tingin mo ba this is something na dapat nating bigyan ng panahon pa na pag-usapan, or tingin mo dapat mas bigyan natin ng puna yung motibo niya ba't niya to ino-open up? Kasi parang I think those are different, or maybe you have a different opinion about it. Sa akin, dapat punahin ko anong motibo nitong si Marcoleta. Is it because he wants to establish supremacy? Or it's because he's in collusion with China? Mhm. Yun ang katanungan. And what Marcoleta has been actuating is quite alarming. It is not something to be taken lightly because yung pinagagagawa ni Marcoleta, it is equal to treason. It is equal to sedition. And not only sedition, it's even treason. Bakit? Because hindi alam ng leprechaun na ito, ang Rumpelstiltskin ng Senado, that words carry more weight and tend to be remembered more than than a slap or even a punch or even a kick. Bakit? Dahil tinatamaan niya ang bawat emosyon ng Pilipino. Bakit? Matagal na tayo na subjugate. Hindi naintindihan ng Marcoletang ito. 333 years of Spanish colonization. At pagkatapos ay 48 years of Japanese invasion. At pagkatapos of American invasion rather, I'm sorry. At 3 years of Japanese invasion. Hindi pa ba naintindihan ni Marcoleta na ang kanyang mga sinasabi ay nakayuyurak sa bawat Pilipino at lalong-lalo sa mga lumaban para sa kasarinlan at kalayaan ng Pilipinas? Napakatanga naman ito si Marcoleta. As a matter of fact, I would like to think of this person as not only an opportunist but also a viper. A viper disguised, as a senator. Why? Dahil nakatutuklaw ang mga sinasabi niya, i-give up Kalayaan Islands. Ang nakikita ko dito, ang motibo niya ay gusto niyang ipagkanulo ang Pilipinas sa China. Dahil mayroon siyang mahihitang malaki doon. Yun. Ang gusto ko ipunto. Yeah, and masakit dyan, parang yun ang totoong lumalabas di ba? Parang meron siya talaga siya nakukuhang benepisyo I don't know what that is. Hindi ko alam, pero parang yun lang nafe-feel ko kasi the way he talks, di ba? The more narrative he push from public space, parang lumalabas talaga, parang more on the China side siya. Last question, no? Ito for Alex MD Innocence. Sabi niya po dito, if you can answer this, ayoko na sana isali usapang religion, pero in your opinion, alam ba ito ng kanyang religion? If alam, bakit hinahayaan si Marcoleta? Maka-Pilipino ba religion niya? O may pabor din nakuha sa China? O kay Digong? Nakakuha ng pabor? Ano ang religion niya? Okay, Kuya Alex. Hi, Kuya Alex. Ayan, sa nakikita ko, marahil, hello Ate Maria, ibigay talaga dapat sa China sa Marcoleta. Ito, mahirap talagang sabihin kung relihiyon. Pero sa nakikita ko, sa mga ginagawa ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo sa mga rally,
at gusto pa babagsakin si PBBM, malinaw lamang na sila ay nakikipag sabwatan sa China. At ang gusto lang ni Marcoleta ay siya ay makinabang ng husto mula sa China. Kaya nasasabi niya mga bagay na ito. At malinaw pa sa tubig sa baso na etong si Marcoleta ay hindi niya hindi niya tahasang sinasabi dahil hindi naman siya talaga yung hindi niya tahasang sinasabi na dapat na ang Philippine interest ay ipalaganap at protektahan. Ang gusto kasi ni Marcoleta dito bakit? Ang gusto kasi niya maipaluklok kung sakaling maipaluklok si Digong ulit, pero imposible. O kung mailuklok man ang isang Duterte, si Sara o si Baste, abay, kung ano ang sabihin ng China, siyang gagawin natin. Bakit? Dahil mayroong sabuatan. Oo. At ang ginawa ni Digong na pandoloko, pakikipagsabuatan sa China at ang kanyang maling pagtitiwala, hindi na dapat to maulit. Ang ginagawa ni Marcoleta ay parang gusto niyang ibalik ito yung para makinabang tayo mula sa China. Wala naman tayo nakitang maganda sa China. Marami ng mga mga pogo-pogo at it all boils down to one thing. Gusto lang nila makinabang politically and especially financially. Kaya nga gusto nila makipagsabuatan sa China. Bakit? Dahil nandoon ang mula. Aga mula. Bakit aga mula? Aga-aga pa ni Marcoleta sa Senado, mula ang iniisip. Mula ang gusto niyang mahita at hindi ang respeto ng mga tao. Kaya nakikita ko dito kay Marcoleta, sa mga susunod na araw, babalagbagin to ng sambayan ng Pilipino. And he will realize later on that if he is dumped like a hot potato, malalaman niya na hindi talaga siya kampi ng China, kundi ginamit lamang siya. Isinatabi lang siyang parang basahan. Yun lang. Yes, and I think on my end, tapos na po tayo sa ating podcast. Again, maraming salamat po sa lahat po na nandito. If ever hindi ko po nabanggit yung inyong pangalan, don't worry, we will try our best. Ako personally, binabasa ko na. Yan, natututo na ako magbasa, mag-backread ng mga comment. At nagre-reply na po ako. Especially, marami ng pagkakataon na I can reply na. Yeah, may oras na ako ng panahon. Kasi nag-edit pa po tayo ng video after this. Kaya there's a lot of time na kinakain on our side. Pero sa akin naman, on my part, siguro masasabi ko na nakakalungkot kasi kapwa Pilipino mo, hindi alam ang totoo, hindi alam ang teritoryo, hindi alam kung ang napakaliit na isla na may Pilipino doon, kung sa atin ba yun o hindi. At hindi ko rin maintindihan, nakakalungkot, na yung mga tao na may question sa pagmamayari natin sa mga teritoryong ito ay nasa likod ng isang selyado na itinakda ng 1987 Constitution na Senate of the Philippines. Hindi siya Senate of China o Senate of Communist Party of China. Hindi Pero sa nakita, mismong kapwa Pilipino na naihalal na Senado, sila pa mismo yung sabihin na natin na nagtatanong kung totoong meron tayong claim or meron tayong pagmamayari or meron tayong teritoryo tulad ng Kalayaan Group of Islands or sa West Philippine Sea. So nakakalungkot lang, pero para sa akin, ang isa sa natutunan ko is this: hindi dapat maging rason itong mga bagay na ito na naririnig natin sa katulad ni Honorable Marcoleta sa kakapalan ng pagbumuka niya para gamitin iyon para ma-weaken ang ating resolve
to fight our claims in the West Philippine Sea at yung teritoryo natin na Kalayaan Group of Islands. Wag sana manghina ang loob ninyo. Sana hindi kayo yung ibang tao na gullible, na nagagaslight, 'di ba? Kasi ang dami, like literally ang dami ng mga political analysts na yung iba nga ano pa ni Pangulong Marcos, kasama pa niya na dati niya rin tauhan na ngayon political analyst na parang kung titignan mo yung kanyang statement parang kulang na lang himurin niya po ng China. So, kilala niyo na po 'yun. Pero 'yun, siguro 'yun yung parang takeaway ko dito. And guys, at the end of the day, tayo po ay Pilipino. Sabi nga sa lupang hinirang, 'di ba? 'Di ba? Di ka pa sisiil. Yung term na hindi ka pa sisil, di ba? Di ka pa sisil is parang hindi ka magpapatalo. Tama ba, Spokesjet? Tama, di ka pa Synonymous sisil, yan, no? pero si Marcoleta ang sarap ipisil. Oo. Di Parang ba? dana. Oo, kasi 'di ba, hindi ka dapat magpapatalo. Yes, pwede ka makipag-debate, okay 'yun eh. Pero para questionin pa, ano yun, bubuhayin natin si Pinoy para tanungin din natin ba't niya sinabi West Philippines yun? Para it doesn't make any sense Huwag mo talaga. buhayin ng bangkay. Kaya nga, Huwag mo buhayin ng bangkay. Ano yung Justonia Largo? Kaya nga so it doesn't make any sense for me. So ayun lang, at least ngayon na pag-uusapan. Pero hopefully itong episode na to, mga ito na mga pag-uusap ninyo on your end, pag-usapan niyo in public space, 'di ba? At huwag kayong manghihinayang na pag-usapan ito kasi iba na napag-uusapan, yun lang nakakalungkot. Ang mga taong involved dito mga representante ng mga Pilipino na dapat hindi na natin 'di ba? Sana hindi na natin i-elect next time, 'di ba? Parang awa nyo na. Taasan nyo naman ang standard pagka-boboto, 'di ba? Yan lang naman. Tama. Yeah, and again, Spokesjet, maraming salamat at sa mga nanood sa atin. Thank you so po. much. And again, maraming salamat sa support and sa lahat. God bless and thank you po sa inyo lahat. God bless. Thank you, Billy. At yan, ilalabas ko lang yung outro natin. Pagmamayabang ko naman yung aking outro. Thank you so much. Correct. Thank you too. Yeah. Truth in the baseline, facts in the cadence. Silent rules, but the message stays stainless. No smoke, no mirrors, no pay for stands. Just power to the people. This is Phil Cast. So time to stay woke, let the truth broadcast. No noise, just signal. Remember that history don't bend to the ones who fast talk and listen to the ones who think. This is Phil Cast. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Pinastos pa nila ako. For detention. On the basis of detention. And that's the smoking gun ng proceeds of the illegal. You're a law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP.